Ipinakilala ang kanyang buong pangalan, Van Nefersho. Anak siya ng isang mataas na noble, isang duke. Dito niya na-realize na hindi lang basta bagong buhay ang nakuha niya, kundi isang posisyong may malaking responsibilidad. Kahit bata pa ang katawan, malinaw na mature ang kanyang isipan. Dito pa lang, makikita na agad kung gaano ka-out of the norm si Van Sama. Sa murang edad, nagagawa niyang lumikha ng napakalaking gusali na parang laruan lang. Para sa mga tao sa paligid niya, imposibleng gawain ito, pero para kay Van, ordinaryo lang. Ipinapakita nito na hindi lang basta lakas ang meron siya, kundi kontrol at kumpiyansa sa sarili niyang kakayahan. Sa halip na gamitin ang kapangyarihan para sa sarili, pinili ni Van na pagandahin ang kanyang teritoryo. Dito lumalabas ang kaibahan niya sa ibang noble, hindi siya gaaman. Ang goal niya ay komportableng buhay para sa mga mamamayan, sapat na tirahan, at maayos na kapaligiran. Tahimik lang siya, pero ramdam na ramdam ang pagiging responsableng leader. Nag-flashback ang kwento sa dati niyang buhay sa modernong mundo. Isa siyang ordinaryong empleyado na paulit-ulit ang routine, trabaho, sermon ng boss, overtime, at pag-uwi ng pagod. Walang passion, walang growth, parang nabubuhay na lang para magtrabaho. Dito nagsimula ang pagkapagod ng kanyang kaluluwa. Habang nakatayo sa siksik ang tren, naaalala niya ang probinsyang kinalakihan niya, preskong hangin, tahimik na umaga, at simpleng pamumuhay. Doon niya na-realize na kahit may trabaho siya noon, wala naman siyang tunay na kaligayahan. Isa itong malungkot pero makatutuhanang parte ng kwento. Bigla siyang nagising sa isang kakaibang lugar. Malinis ang silid, tahimik ang paligid, pero may mali. Nang tingnan niya ang sarili, napansin niyang maliit ang kanyang mga kamay. Dito pumasok ang takot at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung panaginip ba ito o bangungot. Lumabas siya ng silid at nasalayan ang isang medieval na mundo, mga taong naka-armor, lumang arkitektura, at kapaligirang tila galing sa fantasy novel. Dito tuluyang nag-click sa kanya. Hindi na siya nasa dating mundo. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Nakilala niya ang maid na si Tilly, na agad nagtaka sa paraan ng kanyang pananalita. Para sa isang 2 taong gulang, sobrang malinaw at matalino ng kanyang mga salita. Dito unang nagduda ang mga tao sa paligid niya, na parang may kakaiba talaga sa batang ito. Sa katahimikan, tuluyan niyang tinanggap ang katotohanan. Siya ay na-reincarnate. Buong-buo pa rin ang alaala ng dati niyang buhay bilang isang 30 anyos na lalaki. Hindi siya nagpanik, sa halip, nakita niya ito bilang pangalawang pagkakataon para mabuhay ng tama. Sa hapagkainan, ipinakita ang relasyon niya sa kanyang ama na si Duke Halpapol at Nefersho. Isang seryoso at respetadong pinuno, ngunit makikita rin ang pag-aalala at pag-asa niya kay Van. Dito nagsisimula ang pundasyon ng kwento, isang batang lord na hindi pala away, hindi gaaman, pero napakatalino at mapagplano. Dito mas lalong napansin ng mga kasambahay na hindi normal ang stamina at focus ni Van. Kahit ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin siya inaantok o nagiging irritable gaya ng normal na bata. Sa halip, tuloy-tuloy ang pakikinig niya at malinaw ang pag-unawa. Sa isip ng iba, parang isang matandang isipan ang nakakulong sa katawan ng sanggol. Tahimik lang si Van, pero bawat detalye ay iniipon niya sa kanyang alaala. May nagbanggit na sa kanya ng salitang prodigy. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa paraan ng kanyang pag-iisip. Hindi siya basta tumatanggap ng impormasyon, ina-analyze niya ito. Kinukumpara niya ang mundong ito sa dati niyang mundo. At iniisip kung alin ang pwedeng i-improve at alin ang dapat iwasan. Dito pa lang, malinaw na planner si Van. Habang nag-uusap ang mga matatanda, tahimik lang si Van pero alerto ang mga mata. Napapansin niya ang body language ng ama, ang respeto ng mga tauhan, at ang hierarchy ng pamilya.
Natutunan niya na sa mundong ito, mahalaga ang posisyon at reputasyon. Hindi sapat ang mabuting intensyon, kailangan marunong kang gumalaw sa loob ng sistema. Tinanong siya kung ano ang plano niya sa mga susunod na araw. Sa halip na maglaro o humingi ng laruan, seryoso ang sagot niya. Gusto niyang unahin ang pag-aaral ng kasaysayan ng kaharian, dahil alam niyang ang nakaraan ang susi sa pag-intindi ng kasalukuyan. Muling nagulat ang lahat, bihirang marinig ang ganitong sagot mula sa isang bata. Ipinaliwanag ni Van, sa simpleng paraan, na kung gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa hinaharap, kailangan niyang maintindihan ang ugat ng mga digmaan, alyansa, at hidwaan. Sa isip niya, ayaw na niyang maulit ang buhay na puro trabaho lang at walang saysay. Gusto niyang maging leader na may direksyon, hindi sunod-sanyeran sa tradisyon. Napatawa ang ama, pero sa pagkakataong ito, may halong pagmamalaki. Unti-unti niyang nare-realize na ang bunso niya ay maaaring pinakamahalagang asset ng pamilya sa hinaharap. Hindi man pisikal na lakas agad ang puhunan ni Van. Pero talino at foresight ang dala niya, isang bagay na bihira kahit sa mga noble. Dito mas ipinaliwanag ang kahalagahan ng magic affinity. Kapag mali ang element na pinilit gamitin ng isang tao, maaari itong magdulot ng pinsala sa katawan o maagang pagkamatay. Kaya pala maingat ang pagtuturo sa mga bata. Napagtanto ni Van na ang mundong ito ay hindi forgiving, isang maling desisyon, pwede kang mawala. Ipinakita rin na may social discrimination batay sa lakas ng magic. Ang mga mahihina ang affinity ay kadalasang minamaliit o tinataboy. Dito nagkaroon ng tahimik na panata si Van. Kapag dumating ang araw na may kapangyarihan siya, babaguhin niya ang sistemang ito. Ayaw niyang may masayang na potensyal dahil lang sa maling pagkakataon. Nagmuni-muni si Van mag-isa. Naalala niya ang dati niyang buhay, kung paanong walang pakialam ang sistema sa isang ordinaryong empleyado. Nakita niya ang malinaw na pagkakapareho ng dalawang mundo. Parehong may hierarchy. Parehong may naaapi. Parehong kailangan ng matalinong pagbabago. At dito nagsimulang mabuo ang pangarap niyang teritoryo, isang lugar na patas at maayos. Sa huling bahagi, ipinakita si Van na nakatingin sa malayo, tahimik pero puno ng determinasyon. Kahit bata pa ang katawan niya, malinaw na ang direksyon ng kanyang buhay. Hindi siya nagmamadali, hindi rin agresibo. Ang lakas niya ay ang pagpaplano, pasensya, at tamang timing. Dito pa lang, ramdam na. Hindi ordinaryong lord ang isisilang sa mundong ito. Ipinakilala rito ang butler na si Especially Arda, isang matandang lalaking may matalim na aura at seryosong ekspresyon. Siya ang matagal nang nagsisilbi sa ama ni Van at kilala bilang isang sobrang istriktong tao, lalo na pagdating sa disiplina at edukasyon. Kahit 2 taong gulang pa lang si Van, hindi siya tinatrato ni Especially Arda bilang normal na bata. Sa halip, parang sinusuri niya kung hanggang saan ang kayang alalahanin at intindihin ni Van, isang bagay na ikinagugulat mismo ng bata. Dito nagsimula ang nakaka-intimidate na pagtatanong ni Especially Arda. Tinatanong niya si Van kung ano na ang natatandaan nito, mga letra, numero, at kaalaman. Dahil sa sobrang seryoso ng tono at titig ng butler, natatakot si Van, kahit alam niyang kaya niyang sumagot. Makikita rito ang contrast, isang batang katawan na nanginginig, pero may isip ng isang 30 anyos na adulto. Kahit marunong magsalita si Van, ramdam niya na hindi normal ang sitwasyon. Sinubukan ni Especially Arda ang kakayahan ni Van sa basic math, addition at subtraction. Laking gulat ng matanda ng tama agad ang sagot ni Van, kahit simpleng galaw lang ng kamay ang ginamit. Sa kabila ng takot, malinaw na malinaw sa isip ni Van ang mga numero. Para kay Especially Arda, hindi na ito simpleng katalinuhan, isang abnormal na antas ng talino para sa isang 2-year-old.
Dahil sa resulta ng pagsusulit, nagdesisyon si Especially Arda na siya na mismo ang magturo kay Van, 2 beses sa isang linggo. Para kay Van, ang desisyong ito ay parang hatol ng impyerno. Inilarawan niya ang mga leksyon bilang sobrang hirap, walang emosyon, at punong-puno ng impormasyon na hindi pangbata. Kahit walang pagbabago sa ekspresyon si Especially Arda, napakahigpit at sistematiko ng kanyang pagtuturo. Lumipas ang panahon, at sa loob ng 2 taon, napakaraming natutunan ni Van: pagbasa, pagsusulat, sistema ng mga maharlika, teritorial na pamamahala, at maging ang mga patakaran ng digmaan. Kahit kaya niyang matutunan ang lahat, aminado si Van na sobra-sobra ang learning material para sa isang bata. Dito ipinapakita na hindi lang siya matalino, sobrang tibay din ng kanyang mental endurance. Bukod sa academics, sinubukan din si Van sa sword training. Kahit laruan lang sa simula, mabilis niyang na-adapt ang galaw. Para sa kanya, parang naglalaro lang siya sa dati niyang buhay, kaya naging natural ang kilos. Natuwa ang mga maid sa bilis ng reflexes niya, habang si Van mismo ay nahuhumaling sa sword arts, dahil dito niya nailalabas ang interest niya sa martial arts mula sa dati niyang mundo. Nagkaroon ng nakakatawang eksena nang nasaktan ng konti ang isang maid habang nag-eensayo. Agad nag-react ang ibang mga tagapagsilbi, galit na galit at humihingi ng parusa. Dahil noble si Van, malaking krimen ang bastos na kilos laban sa kanya, pero imbes na galit, mahinahon niyang iniisip kung anong gagawin. Ipinapakita rito ang maturity niya kahit bata pa lang. Nagdesisyon si Van ng simpleng parusa lang, isang pitik sa noo. Hindi mabigat, hindi marahas, pero sapat para magtanda. Nagulat ang lahat dahil mabilis, eksakto, at kontrolado ang galaw ni Van. Kahit umiiyak ang maid, malinaw na patas ang naging desisyon. Dito unang nakita ng mga tao na si Van ay may natural na sense of leadership. Ipinakita ang progress ng sword training ni Van habang lumalaki siya. Sa murang edad, kaya na niyang makipagsabayan sa mas matatandang bata na tinatawag na young warriors. Ginagamit niya ang kaalaman mula sa judo at karate ng dati niyang buhay, balance, timing, at pagbabasa ng galaw ng kalaban. Pinagsasama niya ang modern martial arts at sword techniques ng bagong mundo. Sa huling bahagi, ipinapakita kung bakit sobrang lakas ni Van kumpara sa ibang bata. Dahil puro bata rin ang kalaban niya, predictable ang galaw nila. Sa kombinasyon ng 30 years na karanasan, natural na talento, at matalinong obserbasyon, mabilis niyang nauunawaan ang laban. Kaya sinasabi ng lahat, Van Sama is great. Hindi lang siya prodigy, isa siyang misteryosong batang lord na may potensyal na baguhin ang buong teritoryo. Dito unang humarap si D, ang Deputy Chief of the Knights Group, kay Van. Isa siyang veteranong mandirigma, malakas, sanay sa laban, at may matalas na mata sa talento. Agad niyang napansin na si Van ay isa sa pinakamalalakas sa loob ng Duke's residence, kahit bata pa. Hindi ito simpleng papuri, galing ito sa isang taong araw-araw nakakaharap ang tunay na lakas. Nang hilingin niyang makita ang kamay ni Van, halatang may intensyon siyang suriin kung ang lakas nito ay galing sa matinding pagsasanay o likas na talento. Sinuri ni Di ang kamay ni Van ng mabuti, mga daliri, kuko, balat. At dito siya nagtaka. Walang kalyo, walang sugat, walang bakas ng matinding training. Para sa isang batang sinasabing malakas, imposibleng ganito kalinis ang kamay. Ipinagtapat ni Van na mas abala siya sa pag-aaral, at kapag may oras lang saka siya nagsasanay. Dito rin nabanggit ang utos ni Especially Arda Dono na triplihin ang lessons niya. Kaya pala punong-puno ang schedule ni Van, hindi dahil sa espada, kundi dahil sa kaalaman. Dahil dito, nagkaroon ng sariling conclusion si D. Para sa kanya, sayang ang likas na talento ni Van kung hindi ito tutok sa espada.
Buong tapang niyang ipinahayag na siya mismo ang gagabay kay Van upang maging number 1 swordsman ng kaharian. Kita sa mukha ni Dee ang determinasyon, hindi ito biro o ambisyon lang, isa itong panata. Samantalang si Van, kahit nagulat, malinaw pa rin ang paninindigan, gusto niyang pagsabayin ang pag-aaral at espada. Isang batang may balanseng pangarap. Dito nagsimula ang kaunting kaguluhan. Si Dee, bagamat seryoso, ay sobrang intense. Nang pumayag si Van na magpa-train, agad niyang sinabi na siya mismo ang magtuturo tuwing sword practice. Sa labas, mukhang magandang deal, isang elite knight ang personal na instructor mo. Pero sa loob-loob ni Van, may kaba. Ang salitang, train, kay Dee ay mukhang ibang klase sa iniisip ng normal na tao. At tama nga ang hinala niya. Sinimula ng training, at agad na naging impyerno para kay Van. Bata pa lang siya, pero pinatakbo, pinaswing ng espada ng paulit-ulit, at halos hindi pinapahinga. Kahit hinggilan na si Van at halos manghina, walang preno si Dee. Para sa kanya, ang pahinga ay kahinaan. Dito pa lang makikita ang malaking pagkakaiba ng mindset nila, si Van ay strategist, si Dee ay purong muscle at disiplina. Kahit nang umupo na lang si Van sa kahoy dahil sa sobrang pagod, hindi pa rin tumigil si Dee. Sa halip na pahingahin, pinagawa pa siya ng squat habang nagpapahinga. Sa puntong ito, malinaw na, hindi demonyo si Dee, isa lang siyang sobrang tanga pagdating sa training. Kahit si Van mismo ang nag-isip nito. Nakakatawa pero ramdam ang hirap. Isang knight na may lakas, pero kulang sa common sense. Sa gitna ng lahat ng hirap, may mga taong nakapansin. Pinigilan ng iba si Dee na samobra, at pinuri si Van sa sipag at tiyaga niya. Kahit araw-araw mahirap ang training, hindi sumuko si Van. May ngiti pa rin siyang naibibigay, at nagpapasalamat siya sa concern ng iba. Dito lumabas ang totoong ugali niya, hindi siya nagrereklamo, bagkus ay tinatanggap ang lahat bilang parte ng kanyang paglaki. Habang nakaupo si Van, may isang babaeng nag-encourage sa kanya, sinabing ang galing niya dahil araw-araw siyang lumalaban at nagsusumikap. Simple lang ang salita, pero tumama sa puso ni Van. Sa kanyang isipan, naalala niya ang dating buhay, isang buhay na puno ng pagod pero walang saysay. Ngayon, kahit mahirap, masaya siya. Dahil bawat araw ay may saysay. Biglang nag-shift ang tono. 3 taon ang lumipas. Isang matinding eksena ang ipinakita, isang bagsak, isang pagkabigo. Naririnig ang boses na nagsasabing matagal na siyang hindi tinatawag na prodigy. Ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi lahat ng pangarap ay tuloy-tuloy. Kahit gaano ka pa kagaling, darating ang panahon ng pagkadapa. At dito ang pinakamabigat. Ipinakita ang isang matandang may malamig na tingin, at si Van na nakaharap sa kanya. Ang monologo ay malinaw. Mas pipiliin niyang iwan ang Marquis family kaysa isuko ang kanyang ikalawang buhay. Hindi ito kwento ng kapangyarihan lang, ito ay kwento ng pagpili ng sariling kaligayahan. Ang ikalawang buhay ni Van ay hindi perpekto, pero ito ay kanya. At ipaglalaban niya ito. Biglang bumigat ang eksena. Sa isang iglap, nag-iba ang hangin sa paligid, parang may humigop ng liwanag at iniwan ang bigat sa dibdib ni Van. Makikita sa kanyang mga mata ang halo ng gulat at matinding realizasyon, ganito pala kabilis pwedeng matapos ang lahat. Hindi ito eksenang sanay siyang harapin bilang bata, ito'y paalala na ang mundong ginagalawan niya ngayon ay walang rewind button. Sa kabilang bahagi ng frame, may figurang nakataas ang sandata, hindi malinaw ang mukha, pero ramdam ang banta. Hindi kailangang ipakita ang galaw para maintindihan ang sitwasyon. Sapat na ang katahimikan at ang salitang bumitaw sa hangin para maunawaan ni Van na isang maling hakbang lang, tapos na. Dito niya muling naalala ang nakaraan, ang biglaang pagkawala ng una niyang buhay, ang pakiramdam na may nawala bago pa man niya nahawakan. Ang caption na nagsasabing, "Suddenly it will end again,"
ay tumama ng diretso sa kanyang isip. Hindi ito takot na parang bata, ito ay takot ng isang taong may nawalang pagkakataon noon at ayaw nang maulit. Sa loob-loob niya, malinaw ang panata, hindi ako magpapadala sa emosyon. Hindi ako gagalaw ng padalos-dalos. Dahil dito niya napagtanto na ang tunay na kalaban ay hindi lang ang nasa harap niya, kundi ang sariling desisyon niya sa sandaling iyon. Sa kabila ng bigat, may namuong linaw sa kanyang isipan. Hindi niya kailangang maging pinakamalakas sa sandaling ito, kailangan niyang maging pinakamaingat. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat hakbang ay dapat may dahilan. Kung may matutunan man siya sa eksenang ito, iyon ay ang katotohanang ang ikalawang buhay ay hindi garantiya, ito ay responsibilidad. At doon nagtapos ang pahina. Hindi sa sigawan. Hindi sa galaw. Kundi sa bitin na katahimikan, isang pangakong may kasunod, at isang desisyong magbabago ng direksyon ng kwento.